Alam po ninyo, galing pa ako ng Bulacan, no? Nung nalaman ko na meron pong pagtitipon dito, hindi po ako pwedeng hindi ko kayo puntahan, no? Kaya una sa lahat, ang pagbati ko po sa inyo lahat dito. Magandang hapon po sa inyong lahat muli. At syempre, hindi po natin pwedeng kalimutan yung ating po mga kasama sa pamumuno po ng ating si Yorme at ni Vice Mayor Chia Atienza at yung mga kasama. Of course, ang ating po Congresswoman, Ma'am Apple Nieto, magandang araw po sa iyo. Ating pong mga konsehal, si Konsehal Bong Alvarez, Konsehal Rolin J, Konsehal Cristagle, Konsehala Mocha Luzon, magandang hapon po, and Konsehal Tol Sercal. Magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Bago po ang lahat, konting pakilala lang po, no? Kasi kanina pagdating ko doon, meron akong narinig. Sabi doon sa narinig ko, parang si Lee Min Ho yung dumating. Si Lee Min Ho daw, hindi po ako si Lee Min Ho, ha? Ako po si Wilbert Lee. Wilbert Lee po ito. No? Bagamat Lee po yung apelido ko, pero ang nasisigurado ko po sa inyo, hindi po ako lumaki sa farm. At hindi ko po nakakalimutan yung aking kabataan. Ako po ay taga-Sorsogon. Bicolano po ako. Pero dito po ako pinanganak sa Maynila at dito rin po ako lumaki. Kaya pareho po ninyo, mahal ko po ang Maynila. No? Meron ba mga Bicolano rito? Meron? Uy, marami. Ako po ay taga-Sorsogon. Lumaki po ako. Yung tatay ko sa Sorsogon, may isang tindahan na maliit. No? Yung po yung tinatawag na General Merchandise Store. No? Yung pag pumunta ka, maghanap ka ng kaldero, erinola, kasirola, meron doon. No? Pero kapag yung hinanap nyo ay wala, ang gagawin ng tatay ko po, pupunta yun sa Divisoria, hahanapin. Pagbalik nyo, meron na yon. Sino yung nakakaalala ng Heno de Pravia na sabon? Heno de Pravia. Alam ba ninyo yun? Alam niyo ko na yun? Yung dilaw ang box, no? Dumating yung araw, yung kwarto ko, punong-puno nun. Kasi yun yung mabenta nun. No? Yung kwarto ko, yun yung stock room ng mga Heno de Pravia. Kaya pag ako, lumalabas po ng kwarto, kahit hindi po ako bagong paligo, amoy bagong paligo ako dahil sa bango nung Heno de Pravia. Ganun po ako lumaki, no? Kaya alam na alam ko po ang hinaing po ng ating po mga kababayan. Yung po mga empleyado po ng tatay ko, dalawang po yun dati. Ngayon po sa awa ng Panginoon, napalaki po natin ito at ito po ay mahigit 3,000 na ngayon sa buong bansa. Kaya marahil ito rin po yung dahilan kaya ako pumasok sa politika. Yung nakikita ko, yung hinaing, nakakatulong po tayo sa ating mga empleyado. Gusto ko po ito gawin po sa buong bansa. Yung mga empleyado po natin, sino po sa inyo dito ang nag-i-empleyo pa, nagtatrabaho pa, o may mga anak na empleyado? Ano po ang unang takot at po ang pangamba sa akin pong pag-iikot kahit sa parte ng Pilipinas? Pag ako ay umiikot, kahit po yung mga empleyado mo po ngayon, ano po, alam po ninyo kung ano yung pangunahing takot at pangamba? Kayo, ano ang pangunahing takot at pangamba po ninyo? Pagkakasakit. Pagkakasakit. Ang dami-dami po natin kababayan, pinipili na lang, nakaratay sa bahay, hindi nagpapadala sa ospital, ayaw magpadala sa ospital, dahil kapag dinala sa ospital, walang pambayad sa ospital. Walang pambili ng gamot, lalong mababaw sa utang, lalong malulubog sa kahirapan. Kaya ano pinipili? Nakaratay na lang sa bahay. Ayaw nang magpadala, hinihintay na lang, parang nag-aantay na lang ng oras. Tama ba ako? Okay, sino ang nakaranas na pumunta sa ospital? Dito sa Maynila, noong panahon ni Yorme, swerte po tayo. Pero sa napakaraming parte ng buong bansa,
Pagpunta mo ng hospital, anong unang tatanungin? Meron ka bang pandeposito? Kapag wala, anong nangyayari? Nga. Bahala ka sa buhay mo. Di ba meron na nangyayari? Kailangan natin pang magmakaawa, halos lumuhod, parang nagmamalimos, lumalapit kung kanino-kanino para lang tumulong, para lang may tumulong, para lang makakuha ng tulong, lalo na sa pagkakasakit. Tama ba yun? Dito nga sa Maynila, narinig ko yung mga senior citizen ngayon, kayo senior citizen, kailangan na pala ninyo ngayon magpa-reserve online bago magpa-check up. Tama ba ako? Narinig ko? Paano yung hindi marunong mag-online, magpa-reserve? Bakit po ganon? Di ba? Pera po ninyo ito. Itong serbisyong ito ay karapatan ninyo. Bakit kayo pinahihirapan? Ganyan po ang nangyayari. Sa buong bansa, kailangan magmakaawa ang isang tao para lang po matulungan, lalo na sa pagkakasakit. Yan po ang malinaw na ipinaglalaban natin. Libreng gamot at libreng pagpapagamot. At ito po ay napagtagumpayan natin, bagamat konti pa lang, kulang na kulang. Sino ang nanonood ng TV pa rito? Mga senior, sino nanonood ng TV? Mga lola, mga lolo. Walang TV. Kung natatandaan ninyo, yung pang-aagaw natin ng mic sa Kongreso, yan po ang dahilan, ang ipinaglalaban po natin, ang karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino na magkaroon ng libreng gamot at libreng pagpapagamot. Yung pinaglaban natin, kaya naging libre ang dialysis ngayon. Yung nagpapadialysis, libre na po yan. Ngayon pong December, inaasahan natin na lahat ng pagpapagamot patungkol sa cancer, pagpapaopera sa puso, 80% na po ang sasagutin. Napakaraming pera po ng PhilHealth. Mahigit kalahating trilyon, 504 billion nakadeposito sa iba't ibang bangko, naka-time deposit. Hindi po ito katanggap-tanggap. Bakit? Hindi po nila mandato ang magdeposito. Dahil kung mandato po nila na palakihin ang pera, sana hindi po PhilHealth ang tawag sa kanila. PhilInvest na lang po. PhilInvest na lang. Kaya ito po ang pinaglalaban natin. Ang pera po para sa kalusugan, dapat gamitin po ito para sa kalusugan. Dapat ubusin po ito dahil hindi po ito mauubos dahil taon-taon lumalaki ito dahil sa kontribusyon at dahil sa subsidiya na binibigay po ng gobyerno. Kaya lang ito ay nakadeposito, hindi po katanggap-tanggap dahil habang ito ay nakadeposito, napakarami nating kababayan. Habang tayo ay nag-uusap dito ngayon, napakarami nating kababayan ang namamatay minuto dahil ayaw magpadala sa ospital. Kaya malinaw po ang ating ipinaglalaban. Itong sinimulan natin sa Kongreso, libreng gamot at libreng pagpapagamot para sa lahat. Gamot mo, sagot ko. Ito po ang ipagpapatuloy natin sa Senado sa tulong po ninyong lahat. Sisiguraduhin ko po na lahat ng batas na gagawin natin sa Senado ay patungkol sa pagkakaroon po ng libreng gamot at libreng pagpapagamot para sa ating lahat. Yan po ang maliwanag na maliwanag. Subukan po ninyo ako, hindi ko po sasayangin ang inyong pagtitiwala. Of course, kailangan po kasama po tayong lahat sa laban na ito. Hindi ko po ito laban lang. Laban natin lahat po ito. Kasama po si Yorme at ang kanyang Vice Mayor Chi Atienza, ang aming pong kasamahan dito
si Congresswoman Apple Nieto, si Consihal Bong, Consihal Rolin, Consihal Chris, Consihal Moca, at si Consihal Tol. Sama-sama po natin labanan ito. Hindi po tayo titigil, hindi po natin ito tatantanan. Laban natin itong lahat. Libreng gamot at libreng pagpapagamot. Gamot no, sagot ko. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli, ito po si Manoy Wilbert Wisely. Maraming salamat po, Senator Manoy